Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama namin nasa langit. Sa iyo ang lahat ng papuri, paglubalhati, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Diyos, Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa muli sa hapon po ito binigay sa amin, na kami sama-sama muli mangalangin sa trono ng iyong biyaya at habag, upang mga pangako ng biyaya at habag, O Diyos, pagpapala ay patuloy namin maranasan sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kautusan na ibigin ka namin ng higit sa lahat kaysa ano pa mang meron sa daigdig na to, at mahalin namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Dakilang Ama namin nasa langit, ito po ay inuutos mo sa amin sapagkat ito, Diyos, ang makabubuti sa amin, at ito ang gawain na kung saan maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Kaya nihiling namin, dakilang Diyos,
Sa aming paglapit ngayon, patuloy mo po na ang puso ng bawat isa sa amin ay panahanan ng iyong pag-ibig. Nang ang pag-ibig na nais mo, Diyos, na nararapat namin ibigay sa iyo, maibigay po namin at maibigay namin sa aming kapwa. Upang kami magiging kanang o Diyos sa daigdig na to na iyong magiging mga anak. Salamat kakilan Diyos, liwanagan mo ang aming puso't isipan upang matanaw namin ang pag-ibig na nais mo sa pamamagitan naman ng mga salita na hatid mo sa amin ngayon na dapat namin pahalagahan at unahin sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Awing lakas at pag-asal. Alleluia, Alleluia. Ibalitay ating punghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 10, simula mga talata 20 hanggang sa susunod na mga talata. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasanggaang ibayo sa buhay na ito. Mga
mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito namin sa Panginoong Jesucristo. Papurihan natin ang Panginoong Diyos. Sa Kanya ang lahat ng papurihan, kalawalagan, ngayon at magkakailanman. Amen. Sige po, pwede na po sila maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Maligyan, mayaman, matalino, matuwid, manahan, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging mawawaan, matagumpay. Pilihin natin ang ating payapit. Dahil lahat ng inangin natin yan ay mga panalangin na alam po natin kayang ibigay yan sa atin ng Diyos. Amen? Kaya tayong dalhin ang ating dakilang kaysaday sa mga tagumpay sa ating buhay. Amen? Pagkalooban ng mga karulungan na kung saan karulungan para patuloy natin maunawaan ang kalooban ng Diyos at makapamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Dito po sa Ebanghelyo po natin, mga kapatid, ay may sinabi po dito sa bandang huli ng talata na ito na kung saan ay maraming nauuna na magiging huli at marami namang huli na magiging una. Amen? Na nais siguro ng Panginoon kung anong dapat unahin ay unahin. Amen? Yung dapat ihuli na iyan. Amen? Subalit, minsan may mga kasabihan po tayo ng ating kasabihan ay nasa huli ang pagsisisi. Amen? Sa huli ang pagsisisi, minsan naman may sinasabi, buti naman at nagsisi. Ibig sabihin, yan po yung mga pagsisisi na kung saan ay hindi pa huli. Amen? Ay yung mga pagkakataon na dapat na mapagsisihan ay nagagawang pagsisihan. Mayroon naman na yan po yung sinasabi minsan na mabuti ay dahil nagsisi. Sa may kasabihan tayo na huli man, basta magaling, naihahabol pa rin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Subalit may mga pagsisisi minsan na dumarating sa buhay po natin na wala na, huli na talaga. Amen? Magsisi ka man, wala nang kabuluhan, wala nang may dudulot na kabutihan, ari yung pagsisisi po iyon. Subalit mga kapatid, ang lahat na yan minsan, kaya ang tao may pinagsisisihan, bunga po minsan ng ating mga kapasyahan sa buhay po natin. Amen? Kapasyahan po natin yan sa buhay po natin. Na minsan, minsan ay may magawa din ng mga tao po sa buhay po natin, pero madalas may kinalaman tayo pa din. Amen? Dahil ang lahat ay nasa atin naman pagpapasya. Minsan, mga pagsisisi na bunga ng pagpili. Amen. Diba? Kung siya lang pinili ko, sana. Hindi ko ba? Diba? Minsan gano'n masasabi natin, sa dami-dami na Manila noon, bakit siya pa? Diba? Minsan mga pagkakamali sa ating mga pagpasya, pumili kung anong dapat nating piliin. Diba? Minsan mag-aaral ka, gusto mo yung ganito, pero minsan nagbago ang isip mo. Diba? Yung gusto mong kunin ang kurso, minsan, diba, nahihirapan ka, kaya dumating minsan sa punto, tinatamad ka na mag-aral, kaya nahihirapan ka, sabi mo sana yun na lang, tinuloy ko na lang yun. Ano? Subalit mga kapatid sa ating Panginoon Jesucristo, yan minsan po mga dumarating sa meron tayong pinagsisisihan dahil sa minsan nagkakamali tayo na ating mga pagpili. Pagpasya kung ano ang dapat at nararapat nating piliin. Ano ba ang tama, ano ba ang mali. Kapag napili natin yung mali, minsan yan ang dumarating sa
nagdadala sa atin sa bandang huli na tayo ay merong pinagsisisihan. Minsan, natanong natin, ano bang dapat kong unahin? Diba? Siya ba o trabaho muna? Minsan, meron tayo ganon. Ano ba dapat kong unahin? Kinakailangan ko ba magkaroon kami muna ng anak o kinakailangan muna mag-ipon? Minsan mga ganon dumaan sa punto natin, minsan kapag nagpasya ng gusto magkaanak, minsan huli na, hindi na magkakaanak, ito ba? Dumarating po sa punto na minsan hindi natin alam kung ano talagang dapat natin unahin sa buhay natin at minsan doon ay humahantong sa bandang huli na meron tayo mga pinagsisisihan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, minsan sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, mga alagad sa mga taong nananalig sa kanya, sabi niya, kung kayo'y susunod sa aking mga aral, patuloy niyong susundin ang aking mga utos, mga aral sa inyo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesus ay wala siyang inililihim sa atin. Inihahayag ng banal ng ating Jesucristo ang lahat para na kung saan malaman natin kung ano yung tama, kung ano yung dapat, kung ano yung mabuti. Lahat ng ipinapapatid sa atin ng Panginoong Jesucristo ay makabubuti para sa atin. Amen? Wala siyang inililihim po sa atin para na kung saan magawa talaga natin yung tama. Amen? Magawa talaga natin sa buhay natin yung nararapat natin gawin. Amen? Na makabubuti po sa atin. Kaya hindi po yan inililihim sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. May sinasabi po dito sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, kabanata po 2 at talata po ay 4. Papurihan muna natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ni San Pablo ay ang ganito sa kanyang pangangaral. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ako, simulan natin sa talata, sa mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala, hindi na lihim. Amen. Dahil ipinahayag na, ipinabatid na, ipinarating na po sa kanila. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan, ipinasya kong wala akong ipangaral sa inyo kundi si Kristo, si Hesus Kristo, na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humaharap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Purihin po natin ang ating kay Kristo. Kaya dito po, napabatid po ni Pablo ng inyong pagkilala kay Kristo, hindi po iyan bunga ng karunungan ng tao, kundi katuruan iyan na galing sa Espiritu. Amen? Galing sa Espiritu Santo, na kung saan siya naghahayag ng lahat ng katotohanan tungkol kay Jesus at ginagamit lamang ng banal na Espiritu si Pablo. At dito po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, nagiging lihim lang ang lahat ng ito minsan sa buhay po ng tao. Dahil ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 4 at talata po ay 4, sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kalintingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Ipinangangaral ito ni Pablo, pero ang sabi po dyan sa iba ay naging nananatiling lihim ito kasi binubulag sila
ng sanlibutan ng Diyos ng sanlibutan ito, kaya hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil po yan minsan, sa karunungan meron ang tao. Sabi nga sa Diyos, ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. At kapag tayo nanangan sa ating sariling karunungan, hindi natin maunawaan ang ipinaparating sa atin ng Diyos. Amen? Hindi natin iyan maunawaan. Na sabi dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 11 at talata po ay 25. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Amen? Saan ipinapahayag? Sa mga tao may kalooban tulad ng sa bata. Hindi sa marurunong. Amen? Hindi sa marurunong. Noong na araw, wala naman tayong alam sa Biblia. Sino ba siya nag-aral sa Biblia? Wala, di po ba? Pero nauunawaan natin ngayon kapag sinabi ng Diyos. Diba? Nung araw, anong nauunawaan natin? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Diba? Na kapag ginawan ka ng kapwa mo na hindi maganda, gantihan mo rin ang hindi maganda. Pero ngayon, nauunawaan na natin magpakubaba kasi bakit? Ang turo sa atin ni Kristo, huwag mong labanan ng masama, ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? Kaya kapag inunawa natin, ibigin mo ang iyong kaaway, magpakababa ka. Amen. Magpakababa ka para walang gulo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Kristo. Malakas na pagpuri para sa ating Kristo. Na kung saan sinita ng pagpapakababa, doon po natin sinisimulan na ipadama sa isang katulad nila yung pagmamahal na nais ng Diyos na pagmamahal para sa isang kaaway upang magawa natin sa isang kaaway ang mabuting nais ng Diyos. Amen? Kaya kapag ginagawa mo sa isang kaaway ang mabuti, wala kang kaaway. Amen. Sino dito gusto may kaaway? Wala. Di po ba? Kaya huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 11, ang isang bahagi na ito na sinabi po ni Pedro ay ang ganito. Sa talata po, kabanata 11, talata po ay 27, sinabi po ni Pedro, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Amen? Ang sabi ni Pedro nung sandali na yan sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, o tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Ano naman mapapala namin? Ano mo ipapangako mo? Amen? Ano maibibigay mo? Pero ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan ninyo ito, walang sino mang natiwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa atin at sa mabuting balita na hindi ay tatanggap, sabi ko yan, ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay nito, isang daang pagpapala. Amen? 100% po yan na biyaya ang kayang ibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi kalahati lang. Tinipiyak ng ating Panginoong Jesucristo, higit kaysa inaasahan mo. Amen? Higit kaysa inaasahan mo. Yan ang pahayag ni Pablo. Nung si Pablo ay tawagin ng Diyos at sabi ni Pablo, napakarami niyang pagsubok na dumating sa buhay niya, pero ang sabi ni Pablo, ang tulong ng Diyos higit kaysa aking pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Maraming una na nagiging huli. Amen. At maraming huli na nagiging una. Hindi ko lang alam kung alin sa mga ito ang una na nagiging huli sa buhay natin at ang huli na nagiging una sa buhay po natin. Pero may ipinapakita ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa mga
mabuting balitang ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo. Ang una at nais kong ipakita po sa inyo, yung nangyari po doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 25 hanggang talata 29. Ito po yung sa buhay ng lalaking mayaman. Yung lalaking mayaman ay, ang sabi po diyan, nung siya nabubuhay sa daigdig nito, nagpasasa siya sa kanyang kayamanan. Amen? Nagpasasa siya. Nung namatay po yung mayaman na ito, napunta siya sa isang lugar na nagtitiis siya ng init. Na sabi ng mayaman, yung lugar na kanyang kinaroroonan ay lugar ng pagdurusa. Dako ng pagdurusa. Doon napunta yung mayaman. At ang sabi po dyan, ang nagiging dahilan kaya siya napunta doon sa lugar niyan ay nagpasasa siya sa kanyang kayamanan. Nung nagbubuhay ng mayaman kong ito, meron isang pulubi sa pintuan ng kanyang tahanan na araw-araw ay naruroon para mamulot ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanyang kainan. Yun po ay si Lazaro. At doon po sa hapag na yun, yung magpulubi si Lazaro, nilalapitan ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Dinidilaan ng mga sugat habang po ng mga aso yung kanyang sugat habang naghihintay na may magumuhulog na mumo. Hindi na kailangan pa mahulog, hindi na kailangan iabot. Amen? Nag-aabang pa ng mumong mahuhulog sa hapag ng mayaman kong ito. Dahil sa panahon na yan, ang mayaman ay nagpasasa sa kanyang kayamanan. Sa pamamagitan ng kayamanan, meron ang tao kong ito, inilayo siya ng kayamanan sa kanyang kapwa. Amen? Pagkakataon niya makagawa ng mabuti sa panahon ng kanyang karangyaan. Sa panahon ng kanyang kasaganaan, pinadalhan siya ng Diyos ng isang Lazaro para sa pamamagitan ni Lazaro, yung mayamang iyon, magamit niya yung kanyang kayamanan sa paggawa ng mabuti. Amen. So, bakit sa panahon po na yan, ang mayaman kong ito mga kapatid ay nakaligtaan niyang tanawin si Lazaro noong mga sandali iyon. Ang sabi po dito sa ating binasa, ang sinong mamakiwa ng mga ganito, ibabalik ng Diyos, 100% pagpapala, ibabalik sa Kanya ng Diyos. Amen. Purihin ko natin ang ating Panginoon. So, dahil mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, kapag ibinalik iyan ng Diyos sa iyo, amen. Iyak naman tayo ng pagpapalain ka ng Lord, mahal ka ni Lord. Amen. Kapag binalik yan sa iyo ng Diyos, ang kinakailangan dyan, mabantayan mo ang puso mo. Amen. Kasi pwedeng baguhin ang kayamanan ang puso ng tao. Amen. Pangako ng Diyos, ibibigay yan sa iyo ng ating Panginoon Kristo. Tulad ng mayamang ito, nung pinagpala siya ng Diyos, nasaan ang puso niya? Ang sabi po, nagpasasa siya sa kanyang kayamanan at inilayo ng kanyang kayamanan ang kanyang puso sa kanyang kapwa. Ang sabi po, anumang ginawa mo, sabi sa Ebanghelyo ni San Luca o ni San Mateo, Kabanata 25, nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauuhaw, pinainom niyo ako. Nung ako'y walang damit, pinarantan niyo ako. Nung ako po ay walang matuluyan, pinatuloy niyo ako. Nung ako may sakit, dinalaw niyo ako. Sabi ng mga tao, kailan nangyari yan? Kailan hindi ka namin nakita? Ngayon na ka lang namin nakita. Amen? Kailan nangyari yan? Hindi ka man lang namin nakita. Na nasa bilangguan ka, dinalaw namin, sa dali na yan, may sakit ka, dinalaw namin, wala kang matirahan at pinatuloy ka namin, kailan nangyari yan? Pero ang sabi ng Panginoon Kristo, anumang ginawa ninyo sa maliliit na ito, amen, nung tulungan nyo ang maliliit na ito,
sa akin ninyo ginawa. Purihin natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Na kung ano yung nakalimutan, kung ano yung ipinahuli ng mayamang ito sa gitna ng kanyang karangyaan sa buhay, kung ano yung ipinahuli niya sa buhay niya na pinakamahalaga sa paningin ng Diyos, sana mabigyan natin ng pansin para unahin sa panahon natin ito. Amen? Kung ano yung kanyang inuna noon, nakapagin sa ating Yesu Cristo, sana ilagay natin sa huli. At yung ipinahuli ng mayamang ito, bigyan natin ng pansin sa buhay po natin. Pinaalalahanan tayo ni Lord ngayon. Baka dumating ang huli kung paano ang mayaman ay huli na, nagsisi pero huli na. Kaya ituloy natin sa atin ng Lord, ayaw ng Lord na mangyari sa iyan. Ayaw ng Panginoong Jesus mangyari ito sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasi mahal ka ni Lord. Palakpakan ko natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na pagpuri para sa ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya yung mga tao na ito, na kung saan sabi ng Panginoong Kristo, nung gawin ninyo yan sa maliliit na iyan, sabi ng Panginoong Kristo, sa akin yung ginawa, kaya sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo mapupunta doon sa pinuntahan ng mayaman. Amen. Dito kayo sa aking kaharian. Dito kayo sa kanan, pumasok kayo sa tahanan ng aking Ama at mamahinga sa tahanan ng aking Ama. Purihin po natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Mawalan ka na naman ng bahay dito sa lupa dahil sa hanggang makatulog sa mahirap, pero may bahay ka naman sa langit. Amen. Sino gusto magkaroon ng bahay sa langit? Palakpakan natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Glory to God. Hallelujah. Sabi ni Lord, sa tahanan ng aking amay maraming silid, paparoon ako, tigagawa ko kayo ng matitirahan doon. Kapag nagawa ko na, babalik ako at isasama ko kayo roon. O diba? Tiyak na may bahay ka doon. Amen? Huwag mo lang ipanalangin, madalagin mo, Lord. Kasi sabi ni Lord, pag nagawa na, susunduin ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya minsan sabi ko ng isang biruan, sabi ng isang kasama ko, ang bait mo naman, kunin ka na sana ni Lord. Sabi niya, basta si Lord ang kukuha. Amen. Huwag lang iba. Amen. Delikado pag iba pa ang kumuha. O ba? Palakpakan po natin ang ating Kristo para sigurado na kung saan mga kapatid. Sabi ko dito, bibigyan ko kayo ng mga pagpapalang ito at sabi ko, gawin natin ang mabuti. Amen? Kung paano nakaligtaan ng mayaman sa gitna ng kanyang karangyaan, kasaganaan, nagpasasa po siya, inilayo ng kayamanan ng puso niya doon sa kapwa niya nangangailangan ng tulong, sana makikita natin. Amen. Makita natin ang hindi nakita ng mayamang iyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Minsan ang Panginoong Jesus ay dumalaw sa bahay ni Maria at ni Marta. Dumalaw ang ating Panginoong Kristo. Nung sandali na yan, nung naroon ang Panginoong Jesus sa bahay ni Maria at ni Marta, si Maria umupo sa paanan ng Panginoong Kristo. Nakinig po siya sa ating Panginoong Jesus. Si Marta naman, alam po natin ito, si Marta naman po ay abalang-abala sa maraming bagay. Amen? Balisang-balisa si Marta sa maraming bagay ng sandali po iyan. Kaya, si Marta lumapit sa Panginoong Jesus at ang sabi po ni Marta, utusan mo naman yung kapatid kong tulungan ako. Ang dami naming trabaho, uukulan sa niya. Diba? Tulungan naman ako, sabi ganon. Subalit ang sabi ng Panginoong Jesus kay Marta, ang sandali na yan, ang sabi niya, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Subalit pinili ni Maria ang lalong mahalaga at ito'y hindi na pupunin sa kanya. Ano kaya yung pinili ni Maria na ipinahuli ni Marta? Amen? Hindi inunang piliin ni Marta sa kanyang buhay, bagkus ipinapahuli niya. At ang sabi yung ipinahuli ni Marta iyon, yun ang pinakamahalaga.
Amen? At yung mahalagang pinili ni Maria ng sandali na yan, ang sabi po, hindi na iyan babawiin sa Kanya. Amen? Ano po yung nais ipagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus? Buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, makakamtan mo lang kay Hesus Kristo. Wala sa mga bagay meron sa mundo ito na kinababalisahan ng maraming tao. Amen? At inuuna ng maraming tao kaysa unahin makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi po, makamtan man ng tao lahat ng kayamanan sa daigdig na to, kung ang mawawala naman sa kanya ay ang buhay na walang hanggan, walang saysay ang buhay na yan. Amen. Pinili ni Maria ang lalo mahalaga, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na masusumpungan niya lang sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 13, at talata po ay 22, sinasabi po yung ganitong pangungusap mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Inilarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi nakapamuna. Sandali na yan, si Maria nakikinig ng salita ng Diyos, si Marta abala. Amen. Walang panahon si Marta, sandali na yan, pakinggan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Si Marta nagiging maibigin sa maraming bagay mayroon. Ano doon na si Lord? Amen. Ano doon ang Panginoon? Dala-dala na yung salita nagbibigay buhay, pero mas tinitingnan pa ni Marta yung buhay na maibibigay ng mga pinagkakabalisahan niya. Amen? Ng mga bagay na mas inuuna niya sa kanyang buhay. Nakikita niyo po anong inuna ni Marta? Ang inuuna ni Marta, pag-araw ng Biyernes, maraming bagay. Amen? Ang inuuna naman ni Maria, pag-araw ng Biyernes, makinig na. Palagpakan mo natin ang ating Kristo. Sabi mo talaga sinasabi ni Father, ang inuuna niyo pag Biyernes, puro puskus. Sabi ni Father Katie ko ba? Pero dapat pag-araw ng Biyernes, ang inuuna natin tulad nung inuuna ni Maria. Ang maupo at pakinggan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palagpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Bakit po minsan yan ang inuuna ng tao? Ang sabi po dito sa talata po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po 6, talata 31, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga tao wala pang pananalig sa Diyos. Amen? Ang sabi po, yung mga bagay meron sa mundong ito ang kinahuhumalingan ng mga tao wala pang pananalig sa Diyos. Ibig sabihin, wala ang puso sa Diyos. Amen? Kasi ang sabi po, ang pag-ibig sa salapi ay lumalayo sa atin sa pananampalataya. Amen? Pag sinabing pananampalataya, kanina sinasabi po ni Father ko, yung pananampalataya, ito po yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na madalas dapat ipinapayag sa pamamagitan ng pagpapatawad. Amen? Yun ang sinasabi kanina ng ating butihing pari. Palakpakan natin ang ating Panginoon, Yesus Kristo. Sapagkat ang sabi diyan, ang mga bagay nito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng ating amang nasa langit na kailangan natin ito. Amen. Kung kailangan natin ito, sabi po, alam ito ng ating amang nasa langit na kailangan natin yan. Kailangan mo ng pagkain. Kaya niya ba ibigay sa iyo yan ngayon?
Diba? Pero makita natin sa lumang tipan, yung mga Israelita na naglalakbay patungo sa lupang pangako, di po ba? Hindi sila nagtatanim eh. Diba? Kaya nung isa nagre-reklamo sila, wala silang makain. Diba? Kasi wala naman sila, naglalakbay sila, hindi sila nagtatanim. Pero sa tuwing umaga, pagising nila, paglabas nila sa kanilang tinitirhan, sa tolda ng kanilang tinitirhan, nakalatag na doon yung mga mana na pupulutin na lang nila. Amen. Para meron silang makain sa maghapon. Na sinasabi ni Yahweh, huwag kayong kumuha ng labis. Yung sapat lang para sa inyong pamilya. Kung gaano kayo karami, yung sapat lang ang kunin niyo. Huwag kayong kumuha ng sobra. Yung tako sakit, pag kumuha sobra, kinabukasan palis na. Amen? May panibago na naman ibibigay sa kanila ang Diyos. Bakit ganon? Kasi yun ang kanilang natatanamong sandali na yun, yung mga bagay na yun ang kanilang inuuna sa buhay nila. Amen? Subalit, ang sabi po dito, anong dapat natin unahin? Ngunit pagsumikapan ninyong higit ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Anong dapat unahin? Ang inuna ni Maria nung sandali na yan, paghahari ng Diyos. Amen. Ang inuna ni Marta nung sandali na yan ay yung mga bagay na kanyang kailangan. Amen. Mahirap mabuhay ng totoo. Amen. Di po ba? Totoo po yan, napakit sa ating Yesu Cristo. Pero napakahirap mabuhay na wala kang Diyos. Amen. Mahirap mabuhay na wala po tayong Diyos sa buhay po natin. Na wala tayo sa kalinga ng Diyos, wala tayo sa paghahari ng ating Diyos. Sapagkat alam po natin, pagdaman natin ang anumang mithiin natin sa daigdig na to, kung ang lahat na yan magdadala sa atin sa kapahamakan, walang saysay ang lahat ng yan. Amen. Pero sabi nga po, tanawin natin, ang inuna ni Maria ng sandali na yan, unahin ang paghahari ng Diyos. Hanapin, kapitan sa buhay niya ang paghahari ng Diyos sa pagitan ng paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit si Marta, binaliwala ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang sandali na yan sa mga bagay, maraming bagay na kanyang inaabalahan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Diba? Sabi nga patatanaw natin dito, lahat lang naman na hadlang. Amen. Lahat ng hadlang para makanta natin yung talagang inilalaan sa atin ng Diyos ay yaman lang naman ng mundo. Amen. Yaman, tanging yaman lang ng mundo. Ang lahat na makikita natin, hadlang para makanta natin yung talagang inilalaan sa atin ng Diyos. Kaya, piliin mo lang, alin kayamanan ang gusto mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Sinabi dito sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po 10 sa ating binuksan, bago po yung talata na yun na sinabi po ni Pedro, may isang mayaman, lalaking mayaman, ang sabi po, nang papaalis na si Jesus sa ay may isang lalaking patakbong lumapit tumuhod sa harapan at nagtanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag ng mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat kong iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Malungkot na umalis. Amen.
Sabi ng Panginoon Jesus, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang oras na yan, sabi ng Panginoon Kristo, ipagbili mo yan at sumunod ka sa akin. Pero at sabi po, ang lalaki ng sandali na yan ay nalungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Nakita natin na inilalayo ng kayamanan ito si Kristo sa puso ng tao po niya. Malungkot siyang mawawala ng kayamanan. Pero hindi siya nalulungkot na may Kristo mawawala sa buhay niya. Malalayo siya sa Diyos dahil doon sa kayamanan na kanyang taglay. Purihin po natin ang ating kayamanan sa Kristo. Sinong gusto yumaman? Gusto ni Lord yan, sabi nga po sa inyo kanina, dito lang po, kaya ibalik yan ng Panginoong Jesus. Ano mang nawawala, ano mang bitawan natin para kay Lord, kaya niya ibalik yan. 100%, ibabalik yan sa atin ang ating Panginoong Kristo. Di po ba? Sabi nga magbigay ka kay Lord, ibabalik ka, siksik-libig at nag-uumapaw pa. Hindi lang siksik, di ba? Hindi lang siniksik, di ba? Niniliglig pa, di po ba? Diba? Tapos umaapaw pa. Ito po yung pagpapalang niya. So kahit ang nais na ng Panginoon sa Kristo, pagdating ng mga pagpapalang niya, sana huwag siya mapalitan sa puso mo. Amen. Yung mabubuting nais niyang ipagawa sa atin, sana huwag yun ang mawala sa puso ko natin. Amen. Bagkus patuloy na manatili iyon sa puso ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po diyan, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang. May mga nakakapasok ng mga magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen? Walang nakakapasok mag-impok ng kayamanan sa langit. Amen? Sabi po, kung saan naroon ang kayamanan ng tao, naroon ang kanyang puso. Amen. Kaya kapag ang kayamanan ninyo habang kayo naririto sa Hong Kong ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, tuwing araw ng Biyernes dito kayo. Amen. Pero kapag hindi si Lord ang inyong kayamanan, amen, habang naririto kayo sa Hong Kong, tuwing araw ng Biyernes pag-loob nyo, wala kayo dito. Amen? Hindi kayo uupo sa paanan ng Panginoong Jesus para pakinggan ang ating Panginoong Kristo. Lagi nyo mararamdaman, nakakalungkot pag hindi ko sila ang kasama ko. Amen? Pero kapag ang Lord ang tunay na kayamanan sa puso natin, isang kalungkutan para sa iyo na wala ka dito pag-araw ng Biyernes. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na patuloy para sa ating buhay at makapangal ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesus ay nagpapaalala. Amen? Nagpapaalala ang ating Panginoon Kristo sa bawat isa po sa atin. Sumita ng mga ebanghelyo ito, matanong natin, ano ang mga nasayang sa buhay ng mga taong ito dahil sa kanilang pinili at ano naman ang nagiging pagpapala sa buhay ng mga taong ito dahil sa kanilang pinili. Amen? Na dapat makita natin yung tunay na pakinabang para sa buhay po natin. Yung tunay na magiging kayamanan para po sa bawat isa po sa atin. Amen? Marami tayong plano sa buhay. Amen? Marami tayong pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Marami tayong gustong gawin para sa ikagaganda ng kanilang buhay, mga kapatid. Pero alam po natin, hindi natin hawak ang buhay. Ang bukas, isa lang ang may hawak niyan, si Lord lang. Amen. At kung ano mang magagandang panukala at mabubuti na kung saan nararapat sa bawat taong nabubuhay sa daigdig na to, si Lord lang ang nakakaalam niya. Amen. At maliban sa siya lang nakakaalam, kaya niyang ibigay sa atin yan. Kaya niya tayo dalhin sa anumang nais natin, marating sa buhay natin na makakabuti po para sa atin. Ang pinakailangan na, sana wag siya sa huli. Amen. Dapat sa unahin natin. Paghahari, ang sabi po dyan, unahin natin ang tunay na paghahari ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Siya ang pumupupo sa atin
Pinauutusan na yung uwang para pakainin ang lingkod ng Diyos. At ang sabi niya, kung ang mga maya pinakakain ng tatay mo nasa langit. Diba? Tatay mo nagpapakain sa mga maya. Ikaw pa kaya naririyan, inuuna ang kanyang kalooban. Amen? Igagagad na sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya dito sabi ni Pedro, ano naman yung sa amin? Amen? Iniwan namin, tingnan mo, iniwan namin ang lahat. Pero sa'yo, ano naman ang sa amin? Hindi sa discourage, Lord, hindi kagaya ng mayaman. Sabi ko, paano ko makakamit ang buhay na walang hanggan? Gusto mo makamit yan? Iwan mo lahat yan. Sumunod ka sa akin. Nung si Pedro nagsabi, Lord, iniwan na namin. Kung hindi kaya yan ng mayaman, iwan yung kanyang kayamanan. Kami iniwan namin. Tingnan mo, Lord, iniwan namin to. Yabang pa ni Pedro, di ko ba? Pero ang sabi ng Kristo, isang tandaan mo, ang lahat na nag-iwan ay tatanggap ng makaisang daang iba yung pagpapala. Hindi lang para sa buhay, kundi maging sa kanilang buhay, ang buhay na walang hanggan, ibibigay sa Kanya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Tumayo po tayong lahat. Ibinababanggit ng Panginoong Jesus kay Pedro ng oras na yan. Ang anumang kabutihan ginagawa mo, na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, nakapagpapadama ng pagmamahal sa Diyos, kabutihan na nagpapahayag ng ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi ng Panginoon Jesus, gaganti pala ako. Isang daang ibalo. Ano bang dalangin natin, ibibigay ng Diyos. Sa tuwing tayo tatawag sa Kanya, bukas ang puso niya para sa atin. Ama naming nasa langit, patuloy mo bigyan ng liwanag ang aming puso isipan. Na patuloy namin, O Diyos, mapiling sa buhay po namin magawa, mabigyan ng panahon, maging una sa buhay namin. Walang iba kundi kalooban ng Panginoong Jesus. Yung nais mo, Lord, para sa amin, yung nais mo paggawa ko sa amin, Jesus. Dalangin namin, Ama, bigyan mo kami ng pag-unawa araw-araw kung ano yung mabuting nais mo unahin po namin.
ikaw ang tunay na kayamanan sa buhay ko. Kung wala ka, walang saysay ang buhay ko. Panginoong Jesus, manahan ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. At tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesucristo, iibigin kita. Habang ako nabubuhay, ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran, iibigin, itataas, pararangalan, saan man ako pumaroon. Panginoong Jesucristo, dalangin ko, lagi mo akong ingatan ng iyong mapagpalang kamay, ilayo sa anumang kasamaan, sa anumang kapahamakan, at patuloy amanin sa matubig na pamumuhay. Salamat, Panginoong Jesucristo. Taas po natin ang mga bagay na nais natin itaasa ni Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, sa daigdig nito, maraming bagay na pwede makapaglayo sa amin sa iyo. Subalit, dalangin po namin, huwag mo kaming bitawan. Huwag mo kaming bitawan, Panginoon Jesus. Manghina man kami, ang kamay mo pa rin, Panginoon Jesus, ang aming aasahan. Na palaging naririyan para po sa amin. Dakilang Panginoong Jesucristo, kung paano mo binigay ang kamay na yan para itago sa krus, para sa aming kaligtasan, hinihiling ko ngayon, ang kamay na yan ay muli mong iunat sa lugar ito at ipagkaloob sa aking mga kapatid ang kanilang mga kahilingan. Kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid, Lord, ipagkaloob mo, Panginoong Jesus. Yung mga dalangin para sa tagumpay ng kanilang mga mahal sa buhay, tagumpay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, pag-aaral ng kanilang mga anak, Diyos, dalangin ko may pagkalubon, tagumpay, Panginoong Jesucristo, na ang kanilang mga anak ay patuloy magbigay ng karangalan sa kanila habang sila nakikibaka, O Diyos, sa pangingibang bansa po nila, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. At habang sila naririto sa bansa ng Panginoong Jesus, biyayaan mo sila lagi ng magandang kalusugan at kalakasan. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan sa lahat ng biyaya nito. Walang sawang binibigay sa amin, patuloy pagkakaloob sa amin. Sa ngalan na Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa kasalanan. Salamat sa kasalanan. Salamat ibigay na si Yesu Cristo.
Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangal ng pagtutok ng mataas-taasan at nananatili sa kanyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon bukas tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganin sa unang kabigat, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluturan niya sa bigay ng kanilalaway na pagkat, sa kanina ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka natatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sandigong tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y magmalasig at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mo pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang piniligang pag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo ang kinikay na panganak at walang daratan, kahit anong huling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niyang marami ang silang susubaybay. Kahit sa ang lakoy kang paraon, tiyak, iingatan. Sa kanilang palad ay ipapilipat silang pantataas na hindi nasaktan ng mga pao sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga iyon ahas na mamagsig, di ka maaano sa mga serpente iyon mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, ulain ba ako na sila'y pakinggan? Aking sasamahan at kung may hinay ay sasakulong. Aking iligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at makatitiyak ng kakamay nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palagamatin ko sa aking bahay ng salon, ngunit sa sandali ng bahay nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ang kawapalit ko ng kanilang kasama. Bilhin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasusayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all po. See you all next Friday.